Ipinagpalit ang 10 taong sakripisyo sa isang gabing katiwalian. Habang nakaluhod si Isabel sa malamig na sahig ng ospital, nagpapakasasa si Marco sa yakap ng iba. Pabigat lang kayo ng nanay mo. Ang malupit niyang sigaw. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Gamit ang kapangyarihan ng asul na diamante, babawiin niya ang lahat. Handa na ba silang lumuhod sa reynang dati nilang inapakan? Hayaan mo siya. Pabigat lang naman yung nanay niyang malapit ng mamatay. Ubus na ang pasensya ko sa kakahingi niya ng pera pang ospital. Ano siya? Sinuswerte? Hindi ko na problema kung malagot ang hininga ng matandang yun ngayon. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa dibdib ni Isabel. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakawang na pinto ng opisina ni Marco, ang kanyang asawa. Sa kanyang mga panginginig na kamay ay maingat niyang bitbit ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok na pinaghirapan niyang lutuin. Tinitiis ang paso sa kanyang mga daliri para lamang may mainit na higupin ng asawa matapos ang maghapong trabaho. Ngunit ang mainit na sabaw ay walang binatbat sa panlalamig na gumagapang ngayon sa kanyang buong pagkatao. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Marco mula sa kabilang linya ng telepono, nakikipag-usap sa ibang babae habang tinatampalasan ang buhay ng nag-iisang taong nagmamahal kay Isabel. Sumikip ang kanyang lalamunan, parang may pumipigil sa kanyang huminga. Namatay ang pakiramdam ng kanyang mga kamay. Bago pa man niya mautosang kumilos ang kanyang katawan, tuluyan ng dumulas ang mangkok mula sa kanyang mga palad. Ang matinding pagbagsak at pagkapira-piraso ng porselanang mangkok sa sahig ay bumasag sa nakakabinging katahimikan ng pasilyo. Kumalat ang mainit na sabaw sa mamahaling carpet, umuusok at nag-iwan ng malaking mantsa. Mabilis na napaluhod si Isabel, hindi ininda ang init na tumagos sa manipis niyang palda. Pilit niyang pinulot ang mga maliliit na hiwa ng karot at pira-pirasong basag na porselana. Bumaon ang isang matulis na piraso sa kanyang hintuturo, naglabas ng maiinit na patak ng dugo, ngunit tila namanhid na ang kanyang isip. Hindi niya maramdaman ang hapdi ng sugat sa kanyang kamay, dahil mas matindi ang pagkadurog na nararamdaman ng kanyang puso. Paano naging kasalanan ang maging mahirap at magmahal ng isang inang naghihingalo? Ang mabilis at mabibigat na yabag ng mga paa mula sa hagdanan ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Bago pa man siya makatayo, isang malutong at napakalakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang lakas ng pagkakatama ay nagpabagsak sa kanya pabalik sa malamig na sahig. Umugong ang kanyang tainga. Ano ba namang klaseng katangahan yan, Isabel? Ang matinis at galit na boses ng kanyang biyenang si Matilda ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang mahal-mahal ng carpet na yan, binili pa ng anak ko sa abroad. Wala ka na ngang naiambag sa bahay na ito, naninira ka pa ng gamit. Naramdaman ni Isabel ang paglapit ni Marco. Ngunit hindi man lang ito yumuko para tulungan siya. Nakapamulsa lamang ito at nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Tila ba siya ay isang nakakadiring insekto na nakapasok sa kanilang perpektong palasyo. Linisin mo yan. Walang emosyong utos ni Marco bago tumalikod. Pagkatapos mong linisin yan, umalis ka muna. Bumalik ka doon sa ospital at bantayan mo yung pabigat mong nanay. Nakakasira ng araw ang pagmumukha mo. Lumandas ang mainit na luha sa mga pisngi ni Isabel. Walang lumabas na salita sa kanyang mga labi. Tahimik siyang tumayo, niyakap ang kanyang sarili at naglakad palabas ng malaking pintuan ng bahay na yon. Hindi na siya nag-abala pang kumuha ng payong. Sinalubong siya ng malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Ang malamig at masaganang tubig mula sa kalangitan ay walang awang humampas sa kanyang manipis na damit. Tila sumasabay sa pag-iyak ng kanyang kaluluwa. Tumakbo siya sa madilim na kalsada, nakikipagsiksikan sa mga taong nagmamadaling umuwi sa kanilang mga pamilya, habang ang kanyang sariling pamilya ay itinaboy siya na parang basahan. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa ospital
ang mayakap ang kanyang ina, ang tanging taong hindi siya kailanman itinuring na pabigat. Ngunit pagdating niya sa ward ng pampublikong ospital, ang pamilyar na ingay ng mga makinang bumubuhay sa kanyang ina ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Huminto ang pagtibok ng kanyang puso nang makita ang kama sa dulo. Walang tao. Ang mga kumot ay maayos nang nakatupi. Ang manipis na unan ay walang bakas ng pag-iyak o paghihirap. Parang hindi kailanman may natulog doon. Isang nurse ang maingat na lumapit sa kanya. May hawak na maliit na plastic bag. Ang mga mata ng nurse ay puno ng awa. Hindi na nito kinailangan pang magsalita. Dahil ang pag-abot nito sa lumang panyo na may burdang bulaklak, ang paboritong panyo ng kanyang ina, ay sapat na para gumuho ang buong mundo ni Isabel. Wala na po siya, Mrs. Mahinang sambit ng nurse, ang boses ay tila nagmumula sa malayong lugar. Hinintay niya po kayo. Lumaban po siya ng ilang oras, pero bumigay na rin po ang puso niya bago pa man kayo dumating. Nanghina ang mga tuhod ni Isabel hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa malamig na sahig ng ospital. Dito na kumawala ang isang piping hagulgol na nagpasikip sa kanyang dibdib, isang paghikbi na walang katumbas na tunog kundi dalisay na pagdurusa. Wala siya sa tabi ng kanyang ina sa mga huling sandali nito dahil abala siyang pagsilbihan ang mga taong pinandidirihan ang kanilang pagkatao. Niyakap niya ng mahigpit ang panyo ng kanyang ina. Inaasam na mayakap pa ang init na matagal nang lumisan. Sa loob ng plastic bag na hawak niya ay may nahulog na isang lumang litrato nilang mag-ina. Nang pulutin niya ito, napansin niya ang isang kakaibang hilera ng mga numero na nakasulat gamit ang asul na tinta sa likod ng litrato. Hindi ito numero ng telepono. Tila isa itong serye ng mga code na itinago ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Bago pa man niya lubusang mapag-isipan kung ano ang kahulugan ng mga numerong iyon, naramdaman niya ang patuloy na pag-ilaw at pag-vibrate ng kanyang murang telepono mula sa bulsa ng kanyang basang palda. Kinapa niya ito gamit ang nanginginig na mga daliri. Sa gitna ng madilim at malungkot na sulok ng ospital, ang liwanag mula sa screen ng telepono ay tumama sa kanyang luha ang mukha. Isang pangalan na hindi niya kilala ang nag-uudyok sa kanyang sagutin ang tawag. Nakapaskil sa screen ang pangalang Attorney Leandro. Magkano na naman ba ang nagastos sa kabaong na yan? Sana ay pinili mo na lang ang pinakamura. Tutal ay wala na rin namang makakakita sa loob niyan sa ilalim ng lupa. Huwag mo akong sisingilin sa mga bulaklak na yan, Isabel, dahil hindi ko obligasyong bayaran ang huling luho ng nanay mo. Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na hangin na dumampi sa batok ni Isabel habang maingat niyang inaayos ang huling puting bestida ng kanyang ina sa loob ng payak na kabaong. Ang tanging sagot ni Isabel ay ang marahang paghaplos sa malamig na kamay ng kanyang ina, habang sa labas ay maririnig ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong ng kapilya. Hindi siya lumingon. Hindi niya gustong makita ang asawa na abalang nakatingin sa kanyang mamahaling relo. Tila bawat minutong inilalagiin niya sa lamay ay isang malaking kawalan sa kanyang oras. Parang isang panaginip na ayaw niyang gisingan ng lahat. Nararamdaman ni Isabel ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagsusumamo ng katarungan. Paanong ang isang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin siya sa hirap at ginhawa ay nagagawa siyang saktan sa gitna ng kanyang pinakamabigat na pighati? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang matinis na boses ni Matilda na pumasok sa kapilya. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila mga martilyo na nagpapabilis sa pintig ng puso ni Isabel. Isabel, tapusin mo na ang pag-iinarte mo. Bungad ni Matilda habang pinapaypayan ang sarili. Huwag mong kakalimutan na pagkatapos ng libing na ito, may malaki kang utang na loob na dapat bayaran sa pamilya namin. Ang kinuha mong loan sa opisina ni Marco para sa hospital bills ng nanay mo, kakaltasan namin yan sa allowance mo sa bahay.
Magsilbi ka ng maayos kung ayaw mong mapalayas ng tuluyan. Yumuko si Isabel, pinipigilan ang sarili na sumigaw. Ang bigat ng kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na dahan-dahang dumudurog sa kanyang mga buto. Pinanood niya ang pag-alis ng kanyang biyenan at asawa nang hindi man lang nag-aalay ng isang maikling dasal para sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa sa mundo. Nang tuluyan ng lumisan ng lahat at tanging ang iwamanam, ang liwanag na lamang ng mga kandila ang natitira, narinig niya ang marahang pagbukas ng pintuan sa likuran. Isang lalaking nakasuot ng maayos na terno ang lumapit sa kanya. Siya ang lalaking tumawag kagabi, si Attorney Leandro. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng paggalang na matagal nang hindi nararamdaman ni Isabel mula sa ibang tao. Mrs. Isabel, mahinang sambit ng abogado, ito na ang tamang panahon para ibigay ko sa inyo ang ipinagkatiwala ng inyong ina. Matagal niyang hinintay na dumating ang araw na ito. Iniabot ni Leandro ang isang lumang kahon na gawa sa nara. Nang buksan ito ni Isabel, bumadya ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa loob ng kahon ay nakatiklop ang paboritong lumang cardigan ng kanyang ina. Kinuha niya ito at isinubsob ang kanyang mukha sa tela. Agad na sumabog sa kanyang mga pandama ang pamilyar na amoy ng dauhwin dip o langis ng eucalyptus. Isang amoy na nagpabalik sa kanya sa mga panahong ligtas pa siya sa bisig ng kanyang ina. Ngunit sa ilalim ng cardigan ay may isang sulat na selyado at isang susi na may kakaibang disenyo. Ang hawakan nito ay may nakaukit na maliit na hugis ng kimkwaryo na kulay asul. Sa bawat salita sa sulat, tila naririnig ni Isabel ang malambing na boses ng kanyang ina. Anak ko, Isabel, simula ng sulat. Patawarin mo ako kung kailangan kong magkunwaring mahirap sa loob ng maraming taon. Ginawa ko ito para protektahan ka mula sa mga taong ang tanging nakikita ay ang kinang ng yaman sa halip na ang yaman ng puso. Alam kong pinili mo si Marco dahil sa pag-ibig. Ngunit alam ko ring ang pag-ibig na yon ang naging bilangguan mo. Ang susing ito ang magbubukas sa iyong kalayaan. Hindi ka na muling yuyuko sa kanila, anak. Nang hina si Isabel habang binabasa ang mga susunod na pahina. Ang bawat pangungusap ay tila isang malakas na pasabog sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, ang babaeng itinuring nilang pabigat at basura, ay ang tunay na may-ari ng Blue Diamond Corporation, ang kumpanyang nagmamay-ari ng pinakaprestihiyosong skyscraper sa buong bansa. At ngayon, ang lahat ng iyon ay nakapangalan na sa kanya. Mrs. Isabel, muling nagsalita si Attorney Leandro habang ipinapakita ang mga legal na dokumento. Kayo na po ang tumatayo bilang nag-iisang chairman at president ng Blue Diamond. Simula sa araw na ito, bawat gusali, bawat empleyado, at bawat sentimong kinikita ng kumpanya ay nasa ilalim ng inyong utos. Kabilang na ang utang ng kumpanya ng inyong asawa na nakasangla sa atin. Tumingin si Isabel sa susing hawak niya. Ang asul na hiya sa hawakan nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kandila. Tila isang mata na nagmamasid sa dilim. Isang malamig na determinasyon ang unti-unting namuo sa kanyang puso. Pinalalayas ang dating takot at kahinaan. Ano po ang nais ninyong gawin, ma'am? Tanong ni Leandro. Ang boses ay nagpapakita ng katapatan. Tumingin si Isabel sa kabaong ng kanyang ina. Hinawakan niya ang susing asul ng mahigpit hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang palad. Ipagpatuloy natin ang laro nila, attorney. Bulong ni Isabel, ang boses ay puno ng misteryo at lalim. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga asong gutom kapag nakakita sila ng pagkakataong makakuha ng pera. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang magpapakain sa kanila at ako rin ang hihila. Sa tanikala, dahan-dahang pinihit ni Isabel ang doorknob ng malaking bahay na dati ay itinuturing niyang tahanan. Ngunit ngayon ay tila isang malaki at malamig na bilangguan na lamang.
Sa kanyang pagpasok, sumalubong sa kanya ang amoy ng mamahaling pabango at ang nakakabinging katahimikan ng isang lugar na walang pag-ibig. Maingat niyang bitbit ang kanyang luma at kupas na bag, kung saan sa pinakailalim nito ay nakatago ang kahon ng Nara at ang susing asul, ang kanyang lihim na sandata laban sa bagyong paparating. Hindi pa man siya nakakaakyat sa itaas upang ilagay ang kanyang mga gamit, narinig na niya ang matinis na boses ni Matilda mula sa kusina. Narito na pala ang ating dakilang martir. Sarkastikong sambit ni Matilda habang lumalabas mula sa pasilyo, may hawak na baso ng juice. Huwag mong isiping dahil kinalibing na ang nanay mo ay makakapagpahinga ka na ng matagal. Tingnan mo ang sahig, ang dumi-dumi na. Magpalit ka na ng damit at maglampaso ka rito. May mga bisitang darating si Marco bukas. Ayaw kong mapahiya sa kanila. Tiningnan ni Isabel ang kanyang biyenan. Kung dati ay agad siyang hihingi ng paumanhin at susunod ng nakayuko, ngayon ay nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Isang kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan ang dumadaloy sa kanyang mga ugat, ngunit pinili niyang itago ito sa likod ng kanyang mapayapang mukha. Opo, Mama. Magpapalit lang po ako, mahinahong sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na lawa. Tahimik sa ibabaw, pero may nagbabadyang agos sa ilalim. Habang nakaluhod si Isabel sa sahig at dahan-dahang pinupunasan ang bawat sulok ng bahay, narinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Marco na tila isang bulkang malapit nang sumabog. Ang kanyang kurbata ay maluwag na at ang kanyang buhok ay magulo. Tanda ng matinding stress mula sa kanyang kumpanya. Wala na. Lahat ng bangko tinatanggihan ang loan application ko. Sigaw ni Marco sabay bagsak ng kanyang briefcase sa sofa. Kung hindi natin makuha ang suporta ng Blue Diamond Corporation, babagsak ang lahat, Mama. Mawawalan tayo ng bahay, mawawalan tayo ng dangal. Napatigil si Isabel sa pagpupunas. Nanatili siyang nakatalikod, hinahayaan ang bawat salita ni Marco na pumasok sa kanyang pandinig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa sariling refleksyon sa makintab na sahig. Ang kumpanyang kinatatakutan at kinakailangan ni Marco ay ang kumpanyang pag-aari na niya ngayon. Marco, dahan-dahan ang boses mo. Pagpatahimik ni Matilda sa anak, sabay sulyap kay Isabel na tila naniniguro kung nakikinig ito. May paraan pa ba? Sabi mo ay may kakilala ka sa loob ng Blue Diamond? Hingal na naupo si Marco at mabilis na kinuha ang kanyang telepono. Tinatawagan ko ang sekretary ng bagong chairperson pero laging busy. Sinasabing hindi pa raw tumatanggap ng appointments ang bagong may-ari. Pero sabi ni Stella, si Stella ang makakatulong sa atin. May connection siya sa board of directors. Nang marinig ang pangalang Stella, bahagyang humigpit ang hawak ni Isabel sa basahang hawak niya. Stella, ang babaeng madalas niyang makitang tumatawag kay Marco sa kalaliman ng gabi. Ang babaeng alam niyang higit pa sa isang business partner ang turing sa kanyang asawa. Tumayo si Isabel at naglakad patungo sa kusina. Kumuha siya ng tasa at nagtimpla ng mainit na tinang chamomile. Isang lumang gawi na ginagawa niya tuwing stress ang kanyang asawa o biyenan. Inilapag niya ang tasa sa harap ni Matilda nang may dahan-dahan at maingat na pagkilos. Uminom po muna kayo, Mama, bulong ni Isabel. Tumingin si Matilda sa kanya. Ang mga mata ay puno pa rin ng pangmamata. Mabuti naman at naisip mong may silbi ka rin. Pero huwag mong isiping maliligtas ka ng tsaa na ito kung tuluyan kaming bumagsak. Ikaw ang unang-unang itatapon namin sa kalsada. Hindi sumagot si Isabel. Pinagmasdan niya ang kanyang biyenan na humigop ng tsa. Tsaang gawa sa kamay ng babaeng may hawak ng kanilang kapalaran. Ang munting gintong sandali na yon ay nagbigay kay Isabel ng isang uri ng kasiyahan na hindi kayang bilhin ng pera. Ang makita ang kanyang kaaway na tinatanggap ang kanyang serbisyo habang walang kamalay-malay
na ang bawat patak ng tsa ay simbolo ng unti-unting pagbaliktad ng mundo. Biglang tumayo si Marco at lumapit kay Isabel. Hinablot niya ang braso ng asawa ng may marahas na pagkilos. Makinig ka, Isabel. Alam kong may mga kamag-anak ang nanay mo sa probinsya na may mga lupain. Tawagan mo sila. Manghiram ka ng pera. Ibenta mo ang kung anong meron sila. Utos ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Kailangan ko ng kapital para sa susunod na bidding ng Blue Diamond. Kung hindi ka makakakuha ng pera, wala ka ng puwang sa pamamahay na ito. Tumingin si Isabel nang diretso sa mga mata ni Marco. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya kumurap. Hindi niya inilayo ang kanyang tingin. Wala na silang pera, Marco. Alam mo namang lahat ng meron kami ay naubos na sa pagpapagamot kay nanay. Mahinahong sagot ni Isabel. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Marco. Isang tawang puno ng puot. Binitawan niya ang braso ni Isabel at mabilis na naglakad patungo sa isang drawer. May kinuha siyang isang puting sobre at marahas na inihagis ito sa sahig, sa tapat ng mga paa ni Isabel. Kung ganoon ay wala ka nangang silbi, basura ka na lang sa paningin ko, sabi ni Marco habang naglalakad palayo. Iyan ang divorce papers, pirmahan mo yan. Ayaw kong may asawang malas kapag kaharap ko na ang bagong chairperson ng Blue Diamond. May hanggang bukas ka na lang para lisanin ang bahay na ito. Naiwang nakatayo si Isabel sa gitna ng sala, habang ang puting sobre ay nakahiga sa sahig. Isang huling insulto mula sa lalaking minahal niya ng buong puso. Ngunit sa halip na maiyak, naramdaman ni Isabel ang isang malamig na kapayapaan. Pinulot niya ang sobre at dahan-dahang hinaplos ang gilid nito. Ang dulo ng kanyang pagiging martir ay narito na, at ang simula ng kanyang paghahari ay magsisimula sa sandaling muling sumikat ang araw. Maaga pa lamang ay gising na si Isabel. Sa gitna ng dilim ng kusina, tanging ang mahinang liwanag mula sa bintana ang nagsisilbing gabay niya habang maingat niyang inihahanda ang paboritong adobo ni Marco. Hindi niya ito ginagawa dahil sa dating pagmamahal, kundi bilang isang huling pamamaalam sa papel na ginampanan niya sa loob ng 10 taon. Bawat hiwa ng karne, bawat sangkap na inilalagay niya ay tila isang alaala na dahan-dahang kinakalimutan. Maayos niyang inilagay ang pagkain sa isang lumang lunchbox. Habang ginagawa ito, pumasok si Matilda sa kusina. Nakasuot na ng kanyang mamahaling robe at may dalang mapanghusgang tingin. Mabuti naman, at alam mo pa ang tungkulin mo bago ka lumayas, sabi ni Matilda habang tinitingnan ang niluluto ni Isabel. Dalin mo yan sa opisina ni Marco. Kailangan niya ng lakas dahil ngayong araw ay makikipagkita siya kay Stella. Si Stella ang tunay na katuwang na kailangan ng anak ko. Hindi lang maganda, kundi mayaman at matalino pa. Hindi katulad mo na pabigat lang. Nanatiling tahimik si Isabel. Tinapos niya ang pag-eempake ng pagkain at sumakay ng jeep patungo sa makintab at matayog na gusali kung saan matatagpuan ang opisina ni Marco. Habang nakaupo sa loob ng sasakyan, mahigpit niyang hawak ang lunchbox. Nararamdaman ang init nito sa kanyang kandungan. Isang kabaligtaran sa panlalamig na nararamdaman niya sa kanyang asawa. Pagdating sa opisina, hindi na nag-abala si Isabel na magpakilala sa secretary. Alam niya ang bawat pasikot-sikot doon. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob ng silid ni Marco, narinig niya ang mahihina at malambing na pagtawa mula sa loob. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat na para makita niya ang eksenang tuluyang dumurog sa huling piraso ng kanyang puso. Nakatayo si Marco sa harap ng malaking bintana, habang ang isang magandang babae na nakasuot ng eleganteng pulang damit ay nakasandal sa kanyang dibdib. Iyon si Stella. Nakita ni Isabel kung paano haplusin ni Marco ang buhok ng babae nang may pag-ibig na kailanman ay hindi niya ipinaramdam sa kanya. "Huwag kang mag-alala, Stella," narinig niyang sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagsuyo. "Ibinigay ko na sa kanya ang divorce papers. Isang pirma na lang.
At malaya na ako sa malas na babaeng yon. Pagkatapos nating makuha ang deal sa Blue Diamond, pakakasalan kita. Ikaw lang ang nararapat na maging asawa ng isang tagumpay na negosyante. Humigpit ang yakap ni Stella kay Marco. Siguraduhin mo lang, Marco. Ayaw kong may sabit ka pa kapag ipinakilala kita sa mga board members ng Blue Diamond. Alam mo namang malaki ang impluensya ko sa kanila. Pero kailangan nating makuha ang pirma ni Isabel nang walang hinihinging kapalit. Hindi dapat siya makakuha kahit isang sentimo sa yaman mo. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng kawalang hiyaan. Wala siyang makukuha. Bobo si Isabel. Akala niya ay sapat na ang pagiging mabuting asawa. Hindi niya alam na sa mundong ito, ang kapangyarihan at pera ang nagpapatakbo sa lahat. Hayaan mo siyang magdusa sa kalsada kasama ang mga alaala ng nanay niyang pulubi. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting paghina ng kanyang mga binti. Ang lunchbox na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Nais niyang sumigaw, nais niyang pumasok at isaboy ang mainit na pagkain sa kanilang mga mukha. Ngunit nanaig ang kanyang lamig ng loob. Marahan niyang inilapag ang lunchbox sa sahig, sa tabi ng pintuan, at dahan-dahang tumalikod. Habang naglalakad patungo sa elevator, tila huminto ang mundo para kay Isabel. Ang bawat tao na nadadaanan niya sa opisina ay tila mga anino na lamang. Pagpasok niya sa elevator, nakita niya ang kanyang refleksyon sa makintab na dingding nito. Napansin niya ang kanyang lumang blusa na may munting punit sa kwelyo. Inayos niya ito nang may nanginginig na mga daliri. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. 10 taon, bulong niya sa sarili. 10 taon akong naging bulag para sa isang lalaking ang tingin sa akin ay isang placeholder lamang. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng nakakasilaw na sikat ng araw. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at mabilis na hinanap ang numero ni Attorney Leandro. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang dating mapagmahal na asawa ay pumanaw na kasabay ng kanyang ina. Ang natitira na lamang ay ang babaeng handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Narinig ang mahabang tono ng pagring ng telepono bago ito sinagot ni Leandro. Attorney Leandro, panimula ni Isabel, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig at puno ng determinasyon. Gusto ko pong ipatupad ang susunod nating hakbang. Ngayon na, i-freeze ninyo ang lahat ng partner accounts na nakaugnay sa kumpanya ni Marco at siguraduhin ninyong sa susunod na bidding ng Blue Diamond, mararamdaman niya kung paano ang mawalan ng lahat sa isang iglap. Masusunod po, Madam Chairman, sagot ni Leandro nang may paggalang. Ibinaba ni Isabel ang telepono. Tumingala siya sa matayog na gusali ng Blue Diamond na matatagpuan sa kabilang kalsada. Ang asul na salamin nito ay tila isang malaking mata na nagmamasid sa kanyang tagumpay. Hindi pa alam ni Marco at Stella, ngunit ang babaeng itinuring nilang basura ay siya ring dambuhalang kukuha sa hininga ng kanilang mga pangarap. Isang huling tingin ang ibinigay niya sa opisina ni Marco bago siya tuluyang humakbang palayo, dala ang isang sikretong kayang magpabagsak sa isang imperyo. Pumirma ka na. Wala ka ng silbi sa bahay na ito, Isabel. Isang malaking malas ang dinala mo sa pamilya namin mula nang mamatay ang nanay mo. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong sala, kasabay ng marahas na paghampas niya ng mga papeles sa lamesang gawa sa salamin. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at desperasyon. Kagagaling lang niya sa bangko at nalaman niyang lahat ng kanyang credit lines at business accounts ay biglang na-freeze nang walang malinaw na dahilan. Para sa kanya, ang tanging mapagbubuntunan ng sisi ay ang malas na asawang nasa harap niya. Nakatayo lang si Isabel sa gilid ng hagdan, yakap ang kanyang sarili. Pinanood niya si Matilda na abalang inihahagis ang mga lumang damit ni Isabel mula sa itaas ng hagdan. Ang bawat piraso ng tela
na bumabagsak sa sahig ay tila mga bahagi ng 10 taon nilang pagsasama na ngayon ay itinatapon na parang basura. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Singhal ni Matilda habang pababa ng hagdan, hinihingal sa galit. Dinig mo ba ang anak ko? Pirirmahan mo ang divorce papers na yan ngayon din. Ayaw naming mabulid sa utang dahil sa kamalasan mo. Sabi ni Stella, ang pakikipag-ugnayan mo pa sa amin ang dahilan kung bakit ayaw kaming tulungan ng Blue Diamond. Isa kang pabigat, Isabel. Dahan-dahang lumapit si Isabel sa lamesa. Tiningnan niya ang mga papeles, ang kasunduan na nagsasabing aalis siya sa bahay na yon nang walang hinihinging kahit 1 sentimo. Isang mapait na sikip ang naramdaman niya sa kanyang dibdib, hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa labis na kawalang hiyaan ng lalaking pinaglaanan niya ng kanyang kabataan. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagsisikap na huwag humalakhak sa harap ng kanilang mga mukha. Ang bawat pangungutya nila ay tila mga uling na nagpapaningas sa apoy ng kanyang bagong pagkatao. Gusto ninyo talagang pirirmahan ko ito? Mahinang tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng bagyo. Huwag ka nang magtanong at gawin mo na! Bulyaw ni Marcos sabay hablot sa braso ni Isabel at pilit na isinalpak ang ballpen sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, lumayas ka na. Huwag mo nang hintayin kaladkarin kita palabas sa kalsada. Sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ni na Marco at Matilda, dahan-dahang itinitik ni Isabel ang kanyang pirma sa bawat pahina. Ang bawat hagod ng panulat ay tila isang tanikal lang napuputol. Nang matapos ang huling pahina, binitiwan niya ang ballpen. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng kanyang kalayaan. Walang ano-ano, ay hinablot ni Marco ang kanyang maleta at marahas itong inihagis palabas ng pinto. Ang tunog ng pagtama ng maleta sa semento ng driveway ay sumabay sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Lumayas ka na! Sigaw ni Marco sabay tulak kay Isabel palabas ng bahay. Napaatras si Isabel at muntik nang matumba sa basang semento. Agad siyang nabasa ng malamig na ulan, ang kanyang buhok ay dumikit sa kanyang mukha. Narinig niya ang malakas na pagbagsak ng pinto ng kanilang bahay, isang pintong hindi na muling magbubukas para sa kanya. Nakatayo siya sa gitna ng dilim at ulan, nakatingin sa saradong pinto. Sa sandaling iyon, ang huling patak ng luha para kay Marco ay humalo sa ulan at tuluyang nawala. Ngunit sa halip na umalis ng naglalakad, nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Mula sa dulo ng kalsada, 2 maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit. Ang tunog ng mga gulong na dumadaan sa basang kalsada ay tila isang maringal na musika. Isang itim at napaka-eleganteng Mercedes-Benz ang huminto mismo sa harap ni Isabel. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Attorney Leandro. May hawak na malaking payong upang protektahan si Isabel mula sa ulan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa ilalim ng bintana ng silid ni Marco, kung saan nakasilip ang asawa at ang kanyang ina, dilat ang mga mata sa pagtataka. Handa na po ang lahat, Madam Chairman, sabi ni Leandro nang may malalim na paggalang. Ang inyong suite sa Blue Diamond Hotel ay naghihintay na. Gayon din ang ulat tungkol sa pagbagsak ng shares ng kumpanya ni Marco ngayong gabi. Tumingin si Isabel sa bintana, kung saan nakasilip si Marco. Isang malamig at matalim na ngiti ang ibinigay niya rito. Isang ngiti na nagsasabing tapos na ang panahon ng pagtitiis. Dahan-dahan siyang sumakay sa loob ng mamahaling sasakyan, hinahayaan ang bango ng leather at ang katahimikan ng karangyaan na bumalot sa kanya. Habang umaalis ang sasakyan, naiwan sina Marco at Matilda na nakatulala sa gitna ng dilim. Hindi nila alam na ang selyadong pinto na kanilang isinara ay ang huling pagkakataon sana nila para sa kaligtasan. Attorney Leandro, sambit ni Isabel habang nakatingin sa malayo.
Siguraduhin ninyong bukas ng umaga, wala nang kahit isang bangko ang tatanggap ng tawag mula kay Marco. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam ng walang matuluyan sa gitna ng ulan. Ang pulang selyo na nakadikit sa malaking gate ng kanilang mansyon ay tila isang mantsa ng dugo sa paningin ni Matilda. Paulit-ulit siyang sumisigaw, sinusubukang itaboy ang mga lalaking nakasuot ng barong na nagpapakilala bilang mga kinatawan ng bangko. Ngunit walang silbi ang kanyang mga mura at pagbabanta. Ang bawat piraso ng muebles na inilalabas mula sa loob ng bahay ay patunay na ang kanilang marangyang buhay ay unti-unti nang naglalaho. Sa loob ng isang madilim na silid, nakaupo si Marco habang paulit-ulit na pinipindot ang numero ni Stella. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mekanikal na boses ng operator na nagsasabing hindi maabot ang numerong kanyang tinatawagan. Napasabunot si Marco sa kanyang buhok, nararamdaman ang bawat patak ng pawis na humahalo sa kanyang luha ng desperasyon. Sa isang iglap, ang lalaking dating tinitingala sa mundo ng negosyo ay naging isang anino na lamang ng kanyang sarili. Habang nangyayari ang kaguluhan sa buhay ng mga taong nanakit sa kanya, si Isabel ay nakatayo sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng presidential suite ng Blue Diamond Hotel. Wala na ang kanyang lumang blusa na may punit. Pinalitan ito ng isang eleganteng puting suit na sadyang itinahi para sa kanyang figura. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng ningning na hindi kayang tapatan ng anumang hiyas. Handa na po ang Board of Directors, Madam Chairman. Mahinang ulat ni Attorney Leandro mula sa kanyang likuran. Tumango si Isabel. Bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo patungo sa boardroom ay tila isang pagbawi sa bawat taon ng kanyang pagtitiis. Ang tunog ng kanyang mga bagong takong sa mamahaling carpet ay nagbibigay ng isang ritmo ng determinasyon. Pagdating sa harap ng malaking pintuan ng boardroom, huminto siya sandali at huminga ng malalim. Sa pagbukas ng pinto, sabay-sabay na tumayo ang 12 miyembro ng board. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napuno ng paggalang at pagkamangha. Ang mga taong dati ay tinitingala ni Marco ay ngayon ay nakayuko sa harap ng kanyang dating asawa. Magandang umaga sa inyong lahat, simula ni Isabel. Ang kanyang boses ay malinaw, buo at puno ng awtoridad. Mula sa araw na ito, magkakaroon tayo ng mga pagbabago sa pamamalakad ng Blue Diamond Corporation. Ang bawat sentimo na ilalabas ng kumpanyang ito ay dapat dumaan sa aking pagsusuri. At unahin ninyo ang pag-audit sa lahat ng mga utang na nakapangalan sa mga kumpanyang nasa ilalim ng pamilya ni Marco. Matapos ang pulong, dahan-dahang lumapit si Isabel sa isang malaking portrait na nakasabit sa likod ng kanyang mesa. Iyon ang larawan ng kanyang ina noong kabataan nito. Maganda, matatag, at may mapaglarong ngiti sa mga labi. Hinawakan ni Isabel ang malamig na ibabaw ng portrait. Dahan-dahang hinahaplos ang mukha ng kanyang ina. Salamat, Ma, bulong niya habang ang isang munting luha ng pasasalamat ay gumilid sa kanyang mata. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit mo ito ginawa. Hindi para sa yaman, kundi para magkaroon ako ng boses sa mundong ito na pilit akong pinatatahimik. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang pumasok ang kanyang sekretarya, si Grace, na may dalang ulat mula sa security. Madam, may isang lalaking kanina pa nagpupumilit na pumasok sa lobby, ulat ni Grace. Sinasabi niyang siya raw ang inyong asawa at kailangan niyang makausap ang bagong chairperson para sa isang emergency loan. Ayaw niyang maniwala na kayo ang hinahanap niya. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Kinuha niya ang remote ng CCTV monitor sa kanyang mesa at binuksan ang screen. Doon, nakita niya si Marco. Basang-basa ng ulan, gusot ang barong, at nakikipagtalo sa mga security guards sa lobby. Ang lalaking dati ay hindi man lang siya matignan ng diretso ay
Ngayon ay nagmumukhang isang pulubi sa gitna ng karangyaan ng kanyang gusali. Pabayaan niyo muna siya riyan, utos ni Isabel habang nakatitig sa screen. Gusto kong maranasan niya kung paano ang maghintay sa gitna ng kawalan ng katiyakan, kung paano ang tumayo sa isang lugar kung saan ang lahat ng tao ay nakatingin sa iyo ng may pangmamata. Hanggang kailan po natin siya paghihintayin, madam? Tanong ni Grace. Tiningnan ni Isabel ang kanyang mamahaling relo hanggang sa maubos ang huling piraso ng kanyang yabang, at kapag handa na siyang lumuhod, doon ko siya haharapin. 5 oras. Iyan ang tagal ng panahong hinintay ko siya noon sa labas ng opisina niya. Bit-bit ang baon niyang nakalimutan niya habang pinagtatawanan ako ng mga empleyado niya. Ngayon, hayaan nating makita kung gaano kahaba ang pasensya ng isang taong gutom sa pera. Malamig ang boses ni Isabel habang nakasandal sa kanyang malambot na upuang gawa sa tunay na balat. Sa harap niya, ang malaking screen ng monitor ay nagpapakita ng bawat galaw ni Marco sa lobby. Nakita niya kung paano paulit-ulit na pinupunasan ni Marco ang kanyang noo gamit ang isang basang panyo, kung paano siya pabalik-balik na naglalakad, at kung paano siya tinitingnan ng may pangmamata ng mga taong dumaraan. Ang dating makapangyarihang Marco ay mukhang isang basang sisiw na naliligaw sa gitna ng isang marangyang palasyo. Hindi nararamdaman ni Isabel ang galak na inaakala niyang mararamdaman niya. Sa halip, isang malalim na pagod ang namumuo sa kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang ina, ang mga gabing nagtitiis ito sa sakit nang walang kibo para lamang hindi siya mag-alala. Ang bawat minutong paghihintay ni Marco ay alay niya para sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang ina. Grace! Tawag ni Isabel sa kanyang sekretarya sa pamamagitan ng intercom. Pababa na si Attorney Leandro. Sabihin mo sa kanya na ibigay na ang kontrata. Siguraduhin ninyong hindi siya magduda. Ipaalam ninyo sa kanya na ang chairperson ay handang magbigay ng loan, ngunit may isang mahalagang kondisyon. Sa lobby, halos mawalan na ng pag-asa si Marco nang lumapit sa kanya si Attorney Leandro. Agad na tumayo si Marco, halos madapa sa pagmamadali, at pilit nang ngumiti, kahit na ang kanyang mukha ay halatang hapon na. Ati, salamat naman at hinarap ninyo ako. Hingal na sabi ni Marco. Nandito ako para sa emergency loan na pinag-usapan natin sa telepono. Alam niyo naman, may kaunting aberya lang sa kumpanya ko, pero panandalian lang ito. Kapag nakuha ko ang susunod na proyekto, mababayaran ko agad ang Blue Diamond ng may interes. Nanatiling seryoso ang mukha ni Leandro. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa lamesa. Ang chairperson ay may pusong mamon para sa mga negosyanteng nagsisikap. Handang maglabas ng pondo ang kumpanya para iligtas ang kumpanya ninyo, Mr. Marco. Ngunit dahil sa inyong credit history, kailangan namin ng isang solidong kolateral. Kahit ano, attorney, kahit ano ay ibibigay ko. Mabilis na sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pag-asang muling makabangon. Ang inyong ancestral house. Malamig na sabi ni Leandro. Ang tanging ari-arian na natitira sa ilalim ng pangalan ng inyong ina, si Ginang Matilda. Iyan ang kailangan naming hawakan habang hindi pa nababayaran ang utang. Narito ang mga dokumento. Kapag napirmahan na ito ng inyong ina, maililipat na ang pondo sa inyong account sa loob ng 24 na oras. Hindi nag-isip ng matagal si Marco. Sa kanyang isipan, ang mahalaga ay ang makuha ang pera upang maipakita kay Stella na hindi pa siya tapos. Hindi niya binasa ang maliliit na titik sa dulo ng kontrata, ang mga kondisyong nagsasabing sa oras na lumampas ng isang araw ang bayad, automatikong malilipat ang pagmamay-ari ng bahay sa Blue Diamond nang walang abiso. Habang papaalis si Marco bitbit ang mga papeles, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Stella ang lumitaw sa screen. Marco, narinig ko ang tungkol sa loan. Kung totoo yan, magkita tayo bukas. Baka may paraan pa para maisama natin ang pangalan ko sa bagong proyekto ng Blue Diamond. Huwag mo akong bibiguin.
Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco habang naglalakad palabas ng gusali. Akala niya ay bumabalik na ang kanyang swerte. Akala niya ay muli niyang mapapaikot ang mundo sa kanyang mga daliri. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, pinapanood ni Isabel ang bawat hakbang ni Marco palabas. Kumuha siya ng isang tasa ng tsaa at dahan-dahang humigop. Ang init nito ay tila nagbibigay ng lakas sa kanyang pagkatao. "Grace!" Muling tawag ni Isabel, "Ihanda ninyo ang schedule para sa susunod na linggo. Gusto kong ang araw ng paniningil ay tumapat sa mismong kaarawan ni Matilda. Gusto kong maramdaman niya ang init ng regalong ihahanda ko para sa kanya." Pag-uwi ni Marco sa kanilang pansamantalang tinutuluyan, isang maliit at mainit na apartment, nadatnan niya ang kanyang inang si Matilda na abalang nagrereklamo tungkol sa kawalan ng aircon. Mabilis na inilapag ni Marco ang mga papeles sa harap nito. "Ma, kailangan mong pirirmahan ito," utos ni Marco. "Ito na ang pagkakataon nating makuha ang lahat ng nawala sa atin. Pirirmahan mo lang ito at babalik tayo sa mansyon sa loob ng ilang araw." Tumingin si Matilda sa mga papeles nang may pag-aalinlangan. "Sigurado ka ba rito, Marco? Ito na lang ang natitira sa atin. Paano kung magkamali tayo?" "Ma, magtiwala ka sa akin," sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Gagawin ko ba ito kung hindi ako sigurado? Pirirmahan mo na." Nanginginig ang mga kamay ni Matilda habang kinukuha ang ballpen. Dahan-dahang dumampi ang dulo ng panulat sa papel, nag-iiwan ng isang itim na marka na magsisilbing mitya ng kanilang huling pagbagsak. "Huwag ninyong tipirin ang pagkain. Gusto ko, paglabas ng mga bisita, busog na busog sila at punong-puno ng papuri sa pamilya natin. Ipakita ninyo sa kanila na ang mga kumakalat na tsismis tungkol sa ating pagbagsak ay mga katang-isip lamang." Ang boses ni Matilda ay umaalingaw-ngaw sa buong bakuran ng kanilang pansamantalang tinutuluyan. Nasa tulong ng perang hiniram ni Marco mula sa Blue Diamond, ay muling nagmukhang palasyo para sa kanyang kaarawan. Nakasuot siya ng isang mamahaling terno na may mabusising burda, habang ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng mga hiyas na akala ng lahat ay tunay, ngunit ang katotohanan ay ang huling piraso ng kanyang natitirang dangal. Ang amoy ng litson at iba't ibang lutuin ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng malakas na tugtugan na tila pilit na nilulunod ang anumang bakas ng lungkot. Si Marco ay nakatayo sa gitna ng maraming tao, hawak ang isang baso ng mamahaling alak, habang si Stella ay nakakapit sa kanyang braso. Ang bawat tawa ni Stella ay tila isang insulto sa alaala ng bawat sakripisyong ginawa ni Isabel sa bahay na yon. "I can't believe we're back, Marco," bulong ni Stella nang may malambing na tinig. "Sabi ko naman sa'yo, basta't kasama mo ako, hinding-hindi ka babagsak. Now, everyone is looking at us with envy again." Ngumiti nang may kayabangan si Marco. "This is just the beginning, Stella. Once we sign the official partnership with Blue Diamond later, we will be unstoppable. Hayaan nating mabulok si Isabel kung nasaan man siya ngayon." Sa kabilang dako ng kalsada, nakaparada ang isang itim na sasakyang may madilim na bintana. Sa loob nito, nakaupo si Isabel, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang pinagmamasdan ang kislap ng mga ilaw at ang sayawan sa loob ng bakuran. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya nang makita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Aling Remedios, ang kanilang dating kapitbahay na laging binibigyan ni Isabel ng pagkain noon, ay nakatayo sa isang sulok. Nakita ni Isabel kung paano palihim na kumuha ang matanda ng isang maliit na balot ng pagkain at inilagay ito sa kanyang bulsa, habang ang mga mata ay tila naghahanap ng isang taong wala doon. Sa sandaling iyon, parang may humaplos sa puso ni Isabel. Naalala niya kung paano siya palaging pinagtatago ni Aling Remedios ng pagkain kapag hindi siya pinapakain ni Matilda bilang parusa. "Madam Chairman,
Mahinang tawag ni Attorney Leandro mula sa harap ng sasakyan. Ang oras ng paniningil ay dumating na. Ang kontrata ay opisyal nang nag-expire 5 minuto ang nakalilipas. Tumango si Isabel. Ipadala na ang regalo ko para kay Mama. Sa loob ng bakuran, umakyat si Marco sa maliit na entablado. Kinuha ang mikropono at humingi ng atensyon mula sa lahat. Ang mga bisita ay nagsitahimik, naghihintay sa kanyang sasabihin. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang kaarawan ng aking mahal na ina. Pahayag ni Marco ng may malakas na boses. Ipinagdiriwang din natin ang muling pagbangon ng ating pamilya. Nais kong ipakilala sa inyo ang aking magiging katuwang sa buhay at sa negosyo, si Stella. At higit sa lahat, nais kong ipahayag na bukas ay formal na nating tatanggapin ang malaking pondo mula sa Blue Diamond. Nagpalakpakan ng mga tao, puno ng paghangang mapagkunwari. Ngunit ang palakpakan ay naputol ng may pumasok na 2 lalaking nakasuot ng uniforme ng isang courier service. May bitbit na isang dambuhala at eleganteng kahon na nakabalot sa asul na papel at may malaking ribon. Isang regalo para kay Ginang Matilda mula sa pamunuan ng Blue Diamond Corporation. Anunsyo ng isa sa mga lalaki. Nagkatinginan sina Marco at Matilda ng may halong tuwa at pagtataka. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, namamangha sa laki ng regalo. Oh my God, Marco! Siguro ay napahanga mo talaga sila, kaya may pag-gift pa sila kay Mama. Kinikilig na sabi ni Stella. Mabilis na lumapit si Matilda sa kahon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galak. Dahan-dahan niyang hinila ang ribon at pinunit ang asul na papel. Ang lahat ay nakamasid. Tila bawat hininga ay pigil sa pananabik kung anong mamahaling alahas o gamit ang nasa loob nito. Ngunit nang bumukas ang kahon, walang kumikinang nahiyas ang lumabas. Sa halip, isang puting papel na may malaking pulang selyo ang nakadikit sa isang stand sa loob. Dahan-dahang binasa ni Matilda ang nakasulat. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang buong pagkatao. Ang Notice of Foreclosure and Eviction ay nakasulat sa malalaking titik, kasama ang utos na kailangan nilang lisanin ang lahat ng ari-arian sa loob ng 1 oras dahil sa hindi pagbabayad ng utang na nakasanla sa bahay. Ang katahimikan na bumalot sa buong bakuran ay nakakabingi. Ang tugtugan ay tila biglang namatay sa pandinig ni Matilda. Ang mga papel na hawak niya ay dahan-dahang nahulog sa sahig, tila mga tuyong dahon sa gitna ng taglagas. Tumingin si Marco sa papel at nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ito? Hindi maaari. May pagkakamali rito. Sa labas. Dahan-dahang binuksan ni Isabel ang pinto ng kanyang sasakyan. Ang kanyang gintong moment ay narito na. Humakbang siya palabas. Ang kanyang puting suit ay tila nagliliwanag sa ilalim ng mga poste ng ilaw. Sa bawat yabag ng kanyang sapatos, tila nadudurog ang bawat kasinungalingang itinayo ni Marco at Matilda. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel habang tinitingnan ang kaguluhan sa loob. Ngunit may isang tanong na nananatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagkawasak ng kanilang dangal para mabayaran ang buhay ng kanyang ina? Ang katahimikan na bumalot sa bakuran ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa hininga ng lahat ng naroroon. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay dahan-dahang lumakas, tila mga bubuyog na nagkakagulo sa paligid ng isang nasirang pugad. Ang mga tingin na kanina ay puno ng paghanga, ay napalitan ng pangungutya at paghamak. Foreclosure. Ibig sabihin, wala na talaga silang pera? Naririnig na bulong ng isang babaeng kanina lang ay puring-puri ang terno ni Matilda. Akala ko ba ay babalik na sila sa Rurok? Niloko lang pala tayo ni Marco para makapunta tayo sa party na ito. Sagot naman ng isa pa habang dahan-dahang inilalagay ang hawak na baso ng alak sa mesa at nagsisimulang maglakad patungo sa labasan. Sa gitna ng entablado, tila nabato si Matilda.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang papel na nagsasabing kailangan nilang lisanin ang bahay sa loob ng 1 oras. Ang kanyang pandinig ay tila nabingi sa bawat hakbang ng mga bisitang nagmamadaling umalis. Ayaw madamay sa kahihiyan ng pamilyang dati ay kanilang pinaglilingkuran. Marco, ano ito? Sabihin mo sa akin na nagkakamali lang sila. Sigaw ni Matilda. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Ngunit hindi makasagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Stella, na ngayon ay dahan-dahang lumalayo sa kanya. Ang muka ay puno ng pandidiri. Stella, sandali! Magpapaliwanag ako. Habol ni Marco, sabay hawak sa braso ng babae. Isang malakas at mabilis na sampal ang sumalubong kay Marco. Ang tunog ng palad ni Stella na humampas sa pisngi ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Sapat na para mapatigil ang lahat. Huwag mo akong mahawakan, Marco. Bulyaw ni Stella, ang kanyang mga mata ay naglalaban sa galit at kahihiyan. Pinagmukha mo akong tanga. Akala ko ay maayos na ang lahat. Pero isa ka lang palang talunan at manloloko. Huwag mo na akong tatawagan kailanman. Ayaw kong madamay sa dumi ng pangalan ninyo. Mabilis na tumalikod si Stella at sumakay sa kanyang sasakyan. Iniwan si Marco na nakahawak sa kanyang namumulang pisngi sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, ang mga tauhan mula sa bangko at ang 2 pulis na kasama nila ay nagsimulang pumasok sa loob ng bahay. Ang tunog ng mga gamit na kinakaladkad at ang mga kahon na isinasara ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Matilda. Wag! Ang painting na yan ay mahalaga. Iyan ay mula pa sa lolo ni Marco. Sigaw ni Matilda habang pilit na inaagaw ang isang malaking kwadro mula sa mga kamay ng isang tauhan. Sa desperasyon, sinubukan niyang itago ang kwadro sa ilalim ng kanyang malapad na palda. Isang kilos na nagmukhang katawa-tawa sa harap ng mga taong natira. Mrs., wala na pong gamit dito ang sa inyo. Lahat ng ito ay bahagi na ng kolateral. Malamig na sabi ng pulis habang marahang inihihiwalay ang kamay ni Matilda sa kwadro. Dahan-dahang inakay ni Marco ang kanyang ina palabas ng gate. Wala silang dalang anuman kundi ang mga damit na suot nila at ang maliit na bag ni Matilda. Habang naglalakad sila sa gitna ng dilim, naramdaman nila ang mga mata ng kanilang mga kapitbahay na nakasilip mula sa mga bintana. Nanonood sa huling pagbagsak ng mga taong dating mapangapi. Isang lumang puting van ang huminto sa tapat nila. Bumukas ang pinto at isang lalaking may seryosong mukha ang tumingin sa kanila. Kayo po ba ang pamilya ni Mr. Marco? May utos po ang aming opisina na ihatid kayo sa inyong pansamantalang matituluyan na inilaan ng kumpanya para sa inyong humanitarian assistance. Sabi ng driver, dahil sa wala ng ibang mapupuntahan at ang bulsa ni Marco ay tuyo na, wala silang nagawa, kundi ang sumakay sa loob ng van. Ang biyahe ay tahimik, tanging ang tunog ng makina ng sasakyan at ang mabigat na hininga ni Matilda ang maririnig. Habang lumilipas ang mga minuto, napansin ni Marco na ang mga kalsadang dinadaanan nila ay nagiging mas makitid at mas madilim. Huminto ang van sa harap ng isang eskinita na puno ng rampa at basura. Ang amoy ng nabulok na pagkain at kanal ay agad na sumalubong sa kanila nang bumukas ang pinto. Dito na po tayo, sabi ng driver habang itinuturo ang isang maliit at barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at yero. Dito? Seryoso ka ba? Hindi kami pwedeng tumira sa lugar na ito. Tao kami. Hindi kami hayop. Sigaw ni Matilda habang nakatingin sa tulo ng tubig mula sa isang luma at kalawanging tubo sa itaas ng dampa. Iyan lang po ang bilin, Mrs. Sabi ng aming boss, ito raw ang tamang lugar para sa inyo upang matuto ng pagpapakumbaba. Sagot ng driver bago mabilis na isinara ang pinto at iniwan silang dalawa sa gitna ng mabahong eskinita. Naiwang nakatayo si Matilda sa putikan. Ang kanyang mamahaling terno ay nabahira na ng dumi.
Tumingala siya sa madilim na langit at muling sumigaw. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang alulong ng isang asong gala sa malayo. 3 araw na ang lumipas mula nang itapon sila sa imburnal ng Maynila. Ngunit para kay Matilda, tila badantaon na siyang nagdurusa sa impyernong yon. Nakaupo siya sa isang piraso ng karton sa sulok ng madilim na dampa, habang ang kanyang dating makinis na balat ay puno na ng mga pantal mula sa kagat ng mga lamok. Ang kanyang terno na dati ay ipinagmamalaki niya ay basahan na lamang ngayon. Ginagamit niya upang punasan ang pawis na humahalo sa dumi sa kanyang mukha. "Marco, nagugutom na ako." Hikbi ni Matilda. Ang kanyang boses ay mahina at basag. "Wala na ba tayong kahit anong makakain?" Yung huling piraso ng tinapay ay nilanggam na. Si Marco, na nakasandal sa dingding na plywood, ay hindi sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Malalim ang mga bilog sa ilalim nito. Ang kanyang yabang ay tuluyan nang nilamon ng gutom at puyat. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Stella na nananampal sa kanya at ang malamig na bintana ng Blue Diamond na tila nangungutya sa kanyang kabiguan. Biglang isang marangyang puting sasakyan ang huminto sa bungad ng eskinita. Isang babaeng nakauniforme ng corporate attire ang bumaba. Maingat na iniiwasan ng mga kanal habang naglalakad patungo sa kanilang dampa. Siya si Grace, ang sekretarya ni Isabel. "Mr. Marco at Ginang Matilda?" Tawag ni Grace nang makarating sa tapat ng kanilang pinto. Agad na tumayo si Marco, tila isang asong nakakita ng buto. "Sino ka? Ikaw ba ang magbibigay sa amin ng tulong?" "Pinaparating po ng aming chairperson ng isang imbitasyon," sabi ni Grace, sabay abot ng isang gintong sobre. "Nais niya kayong makaharap sa itaas na palapag ng Blue Diamond Building ngayong hapon. Sabi niya, ito na ang huling pagkakataon ninyo para bawiin ang lahat ng nawala sa inyo." Halos mangisay sa tuwa si Matilda nang marinig ang balita. "Sinasabi ko na nga ba, Marco, hindi tayo pababayaan ng langit. Siguro ay napagtanto ng chairperson na kailangan niya ng mga katuwang na tulad natin." Mabilis na hinalughog ni Marco ang kanilang mga maleta. Pinilit niyang hanapin ang kanyang pinakamaayos na barong, habang si Matilda naman ay pinilit na tahiin ang mga punit sa kanyang lumang damit. Kahit gutom, pinilit nilang magmukhang kagalang-galang. Pilihilit na ibinabalik ang maskara ng kanilang dating katayuan. Samantala, sa loob ng opisina ng chairperson, ang atmosfera ay puno ng tensyon at lamig. Nakatayo si Isabel sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang kanyang sarili. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang isang lipstick na may kulay ng pinakamatingkad na pula. Dahan-dahan niya itong inilapat sa kanyang mga labi, isang kulay na dati ay ipinagbabawal ni Marco dahil masyado raw itong agaw pansin at hindi nababagay sa isang mapagpakumbabang asawa. Ngunit ngayon, ang pulang ito ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. "Handa na po ba kayo, madam?" tanong ni Attorney Leandro mula sa isang madilim na sulok ng silid. May kasama siyang isang lalaking nakatayo sa tabi niya, na ang muka ay nananatiling nakatago sa anino ng kurtina. "Higit pa sa handa, Leandro," sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang talim na dahan-dahang hinahasa. "Gusto kong maramdaman nila ang bawat sentimetro ng taas ng gusaling ito bago sila tuluyang bumagsak." Lumipas ang ilang oras at nakarating na sina Marco at Matilda sa lobby ng Blue Diamond. Sa unang pagkakataon, hindi sila pinigilan ng mga security guard. Sa halip, iginalang sila at inihatid patungo sa pribadong elevator na diretsong patungo sa huling palapag. Habang umaakyat ang elevator, nararamdaman ni Marco ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang tunog ng giling ng mga bakal ng elevator ay tila bawat tibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Matilda na abalang nag-aayos ng buhok gamit ang laway. Pilit na nagpapanggap na sila ay mga mahalagang panauhin pa rin. Bumukas ang pinto ng elevator sa huling palapag. Isang mahabang pasilyo
na gawa sa mamahaling marmol ang tumambad sa kanila. Ang bawat hakbang nila ay lumilikha ng isang nakakabinging echo sa katahimikan ng palapag. Sa dulo ng pasilyo ay ang malaking pintuan ng boardroom na gawa sa nara. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang loob ng silid ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa malaking bintana sa likod ng upuan ng chairperson ang nagsisilbing tanglaw. Nakita nila ang anino ng isang babaeng nakatalikod, nakaupo sa isang mataas na upuan. Sa tindi ng kaba at sa pagnanais na makuha ang loob ng makapangyarihang tao sa harap nila, sabay na lumuhod sina Marco at Matilda sa malamig na sahig. "Mahal na chairperson, narito na po kami," sabi ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa pagsusumamo. "Salamat po sa pagkakataong ito. Handa po kaming gawin ang lahat, magsilbi sa inyo, basta't maibalik niyo lang ang aming dangal." Ang tanging sumagot sa kanila ay ang marahan at mabagal na paggiling ng upuan habang ito ay dahan-dahang humaharap sa kanila. Sa bawat segundo ng pag-ikot nito, tila tumitigil ang oras. Narinig ang tunog ng got ng sapatos na tumama sa sahig, isang ritmo na tila pamilyar ngunit nakakatakot. At nang tuluyang humarap ang upuan, ang liwanag ng araw ay tumama sa mukha ng babaeng nakaupo doon. Ang mga labing kulay pula ay nagpakita ng isang matalim na ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Marco at ang kanyang hininga ay tila nabaon sa kanyang lalamunan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging kasing bigat ng semento. Dahan-dahang dumidikit sa balat ni na Marco at Matilda habang hindi sila makapaniwala sa nakikita ng kanilang mga mata. Nakaupo si Isabel sa trono ng kapangyarihan, ang babaeng itinuring nilang alila. Ang babaeng itinapon nila sa gitna ng ulan ay ngayon ang may-ari ng bawat pangarap na pilit nilang hinahabol. "Bumangon kayo." Ang boses ni Isabel ay walang bahid ng galit, kundi isang uri ng lamig na mas masakit pa sa sampal. Dahan-dahang tumayo si Marco, ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa jelly. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, pilit na humahanap ng mga salitang ayaw lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Isabel, anong ibig sabihin nito?" Nauutal na tanong ni Marco. "Isang malaking pagkakamali ito, di ba? Bakit ka narito sa upuan ng chairperson?" Isang maikling tawa ang kumawala kay Isabel, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso. "Walang pagkakamali rito, Marco. Ang gusaling ito, ang bawat kumpanyang sinubukan ninyong utangan, ang bawat sentimong kinakapitan ninyo ngayon, ay pag-aari ko. O mas tamang sabihing, pag-aari ng nanay ko na tinawag ninyong pabigat." Biglang lumundag si Matilda, pilit na ibinabalik ang kanyang dating lakas. "Imposible! Ang nanay mo ay isang hampas lupa, isang pulubing namatay sa pampublikong ospital. Paano siya magkakaroon ng ganito kalaking kumpanya? Magnanakaw ka, ninakaw mo ang posisyong ito." Bago pa man makalapit si Matilda, mabilis na humarang ang dalawang malaking security guard sa harap ni Isabel. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol ay nagpabalik kay Matilda sa realidad. "Mag-ingat ka sa mga salita mo, Ginang Matilda," paalala ni Attorney Leandro habang inilalapag ang mga orihinal na dokumento ng Blue Diamond sa lamesa. Narito ang katibayan. Si Doña Elena, ang ina ni Isabel, ang nagtatag ng kumpanyang ito sa loob ng 30 taon. Pinili niyang mamuhay ng simple para makita kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanyang anak. At sa kasamaang palad, napatunayan ninyong dalawa na ang tanging mahal ninyo ay ang kanyang yaman. Kinuha ni Isabel ang folder at dahan-dahang inihagis ito sa paanan ni Marco. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila isang hatol ng kamatayan. "Basahin mo, Marco. Basahin mo ang bawat pahina. Kung saan nakasulat na lahat ng utang mo ay binili ko na," sabi ni Isabel habang dahan-dahang tumatayo at naglalakad patungo sa kanila. "Ang kumpanya mo, ang mansyon mo,
Kahit ang mga hiyas na suot ng nanay mo noong party, lahat iyon ay hawak ko na. Nang makita ang katotohanan, biglang nagbago ang anyo ni Matilda. Mula sa pagiging mapang-api, dahan-dahan siyang muling lumuhod. Ang kanyang mga mata ay napuno ng plastik na luha. Isabel, anak, patawarin mo kami. Hikbi ni Matilda habang pilit na inaabot ang laylayan ng suit ni Isabel. Nabulag lang kami ng kahirapan. Alam mo namang mahal ka namin, di ba? Utang na loob, huwag mo kaming pabayaan. Isipin mo ang lahat ng taong nanirahan ka sa amin. Pinakain ka namin. Binihisan ka namin. Pinakain ninyo ako ng tira-tira. Putol ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa tindi ng naipong emosyon. Binihisan ninyo ako ng mga lumang damit na ayaw ninyo na. At higit sa lahat, hinayaan ninyong mamatay ang nanay ko nang mag-isa habang ako ay nagluluto ng paborito ninyong pagkain. Nasaan ang utang na loob doon, Mama? Hindi makatingin si Marco kay Isabel. Ang kanyang buong pagkatao ay nadudurog sa kahihiyan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang alaala ang biglang sumagi. Ang gabi ng aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Ang dahilan kung bakit napilitang magtago si Doña Elena. Nanlamig si Marco. Alam ba ni Isabel ang sikretong iyon? Hindi ko kayo ipapakulong. Pagpapatuloy ni Isabel na nagpabalik kay Marco sa kasalukuyan. Masyadong madali ang kulungan para sa inyo. Gusto kong maranasan ninyo ang bawat hirap na ipinaranas ninyo sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marco nang may kaba. Itinaas ni Isabel ang isang asul na folder. Ang kontratang pinirmahan ninyo para sa loan ay may kasamang mandatory service clause kapag hindi nakabayad. Dahil wala na kayong pambayad, kukunin ko ang inyong lakas paggawa. Simula bukas, mag-uulat kayo rito sa Blue Diamond. Hindi bilang board members, kundi bilang mga miyembro ng janitorial service. Kayo ang maglilinis ng bawat banyo sa gusaling ito sa loob ng 10 taon. Ang balitang yon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Matilda. Siya? Ang dating reyna ng lipunan. Maglilinis ng banyo? Hindi mo magagawa sa amin ito, sigaw ni Marco, habang ang mga security guard ay nagsimula na silang kaladkarin palabas. Nagawa niyo nga sa akin, di ba? Huling hirit ni Isabel bago muling tumalikod at tumingin sa labas ng bintana. Habang hinihila sila palabas, narinig ang malakas na pagbagsak ng ulan sa salamin ng bintana. Isang tunog na nagpapaalala kay Isabel sa gabi nang siya ay itaboy. Ngunit ngayon, ang ulan ay hindi na simbolo ng lungkot, kundi isang paglilinis sa kanyang bagong simula. Hawakan mo ng maayos ang map, Marco. Huwag mong iwanang basa ang sahig, baka may madulas na kliyente at madagdagan pa ang utang ninyo sa kumpanya. Ang boses ng head janitor ay tila isang latigo na humahampas sa pandinig ni Marco. Nakayuko siya. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging ballpen at mamahaling relo lamang ang hawak, ngayon ay nanginginig sa bigat ng basang-basahan. Nararamdaman niya ang malagkit na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Humahalo sa amoy ng chlorine at sabon na ngayoy tila naging permanenteng pabango ng kanyang balat. Bawat hakbang ng mga empleyadong labas-pasok sa lobby ay tila isang tunog ng panghuhusga. Nakita niya ang isa sa kanyang dating business partners na dumaan, nakasuot ng dekalidad na Amerikana. Mabilis na itinuon ni Marco ang kanyang tingin sa sahig. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng magulo niyang buhok. Ngunit huli na ang lahat. Narinig niya ang mahinang tawanan at ang bulungan tungkol sa bumagsak na hari na ngayon ay tagalinis na lamang ng dumi ng iba. Samantala, sa loob ng mainit at maingay na kusina ng kantin, si Matilda ay halos hindi na makatayo sa harap ng malaking lababo. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng brilyante ay ngayon ay kulubot na sa babad ng tubig at puno ng maliliit na hiwa mula sa mga basag na plato. Bilisan mo riyan, Lola. Marami pang darating na tray mula sa lunch break.
Sigaw ng isang batang tagapagluto. Ang boses ay puno ng kawalang galang na dati ay si Matilda lamang ang gumagawa sa iba. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Matilda, kasunod ng isang patak ng luha na mabilis na humalo sa bula ng sabon. Naalala niya ang bawat hapon na pinagmamalupitan niya si Isabel, kung paano niya ito pinagsasalitaan ng masasakit habang ito ay naglilinis ng kanilang bahay. Ngayon, ang bawat kuskus niya sa sebo ng mga plato ay tila isang bayad sa bawat pang-aalipusta niya noon. Mula sa kanyang malawak na opisina sa pinakataas na palapag, pinagmamasdan ni Isabel ang lahat sa pamamagitan ng mga monitor ng CCTV. Ang silid ay balot ng katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Marco at ang hirap sa bawat kilos ni Matilda. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng matinding saya, isang uri ng tagumpay na magpapatalon sa kanyang puso. Ngunit sa halip na ligaya, isang kakaibang uri ng hapis at kawalan ang nanahan sa kanyang dibdib. Ang makita ang kanyang mga kaaway na nagdurusa ay hindi nagbalik sa buhay ng kanyang ina. Hindi nito binura ang 10 taon ng kanyang pighati. Madam Chairman, mahinang tawag ni Attorney Leandro habang inilalapag ang isang baso ng tubig sa kanyang mesa. Masyado na po kayong matagal na nakatingin sa screen. Baka kailangan ninyong magpahinga. Leandro, mahinang tugon ni Isabel nang hindi inaalis ang tingin sa monitor. Bakit tila hindi sapat ang lahat ng ito? Akala ko kapag nakita ko silang ganito, magiging buo na ulit ako. Pero bakit pakiramdam ko ay mas lalo lang akong nauubos? Lumapit si Leandro at tumingin din sa screen. Ang paghihiganti po ay parang pag-inom ng lason at pag-asa na ang kaaway ang mamatay. Ang katarungan ay nakamit na ninyo, madam. Pero ang kapayapaan, ibang usapan na po iyan. Hindi po yan makikita sa pagdurusa ng iba, kundi sa paghilom ng sarili ninyong sugat. Dahan-dahang tumayo si Isabel at lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang malawak na syudad sa ibaba. Sa kanyang pagbaba patungo sa parking lot pagkatapos ng trabaho, nadaanan niya ang isang sulok ng gusali kung saan may isang babaeng janitress na palihim na umiiyak. Nakita ni Isabel kung paano nito pilit na itinatago ang pasa sa kanyang braso. Hindi nag-isip ng 2 beses si Isabel. Lumapit siya, kinuha ang kanyang sariling panyo at iniabot ito sa babae. "Huwag mong hayaang sirain nila ang iyong dangal," mahinahong sabi ni Isabel. "May tulong na darating para sa'yo. Bukas, pumunta ka sa opisina ko." Iyon ang kanyang gintong moment. Isang maliit na kilos ng kabutihan na nagbigay sa kanya ng mas higit na gaan ng loob kaysa sa anumang oras na ginugol niya sa panonood sa paghihirap ni Marco. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng gabi, isang banta ang muling nabubuo. Sa loob ng madilim na storage room ng gusali, nagtagpo ang mga landas ni Marco at Stella. Nakasuot si Stella ng itim na hoodie. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit dahil sa pagbagsak din ng kanyang sariling mga plano. "Hindi pwedeng ganito na lang tayo, Marco," bulong ni Stella. Ang boses ay tila isang ahas na nagbubulong ng lason. "Nandito ang susi ng generator room at ang lighter. Kung hindi mapapasa atin ang Blue Diamond, dapat ay wala ring makinabang nito. Sunugin natin ang gusaling ito, kasama ang lahat ng pangarap ni Isabel." Nanginginig ang kamay ni Marco habang tinatanggap ang mitya ng kapahamakan. Ang galit at kawalan ng pag-asa ay muling nagnakaw sa huling piraso ng kanyang katuwiran. Malamig at madilim sa loob ng generator room, ngunit ang pawis na umaagos sa mukha ni Marco ay kasing init ng kumukulong galit sa kanyang dibdib. Hawak niya ang isang can ng gasolina, ang amoy nito ay masangsang at tila nanunuot sa kanyang utak. Nagnanakaw sa huling natitirang katuwiran sa kanyang isip. Sa tabi niya, si Stella ay tila isang anino ng tukso. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng maliit na liwanag ng kanyang cellphone. "Gawin mo na, Marco," bulong ni Stella. Ang boses ay tila huni ng isang ahas.
Isipin mo ang lahat ng kahihiyang ipinaranas niya sa atin. Isipin mo ang pagiging janitor mo, ang paghuhugas ng pinggan ng nanay mo. Kapag nag-apoy ito, matatapos na ang lahat ng yabang ni Isabel. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuksan ang takip ng can. Ang tunog ng pagtulo ng likido sa sahig ay tila bawat segundo ng kanyang buhay na unti-unting nauubos. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi iyan ang sagot sa sakit na nararamdaman mo, Marco. Sabay na napalingon ang dalawa. Nakatayo si Isabel sa may pintuan. Wala siyang kasamang security guard. Tanging ang kanyang sarili at ang kanyang tapang ang dala niya. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagmumula sa kanyang likuran. Tila ba isa siyang anghel na bumaba sa impyernong binuo ni na Marco. Isabel, bulong ni Marco, ang kanang gasolina ay muntik nang malaglag mula sa kanyang kamay. Napanood ko kayo sa kamera. Mahinahong sabi ni Isabel habang dahan-dahang lumalapit. Marco, tingnan mo ang sarili mo. Hindi ang kumpanyang ito ang sumisira sa'yo. Ang sarili mong galit at ang mga maling taong pinakikinggan mo ang tunay na kaaway mo. Shut up! Sigaw ni Stella habang dinuduro si Isabel. Huwag kang makinig sa kanya, Marco. Ginagamit lang niya ang matatamis na salita niya para mapasuko ka. Sunugin mo na yan. Itigil mo na yan, anak. Isang boses ang nanggaling sa likuran ni Isabel. Si Matilda, na hingal at puno ng dumi, ang uniforme mula sa kusina, ay pumasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Hindi ang luhang plastik na ginamit niya sa opisina, kundi tunay na luha ng isang inang natatakot para sa kanyang anak. Ma, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marco. Lalong naguluhan ang kanyang isipan. Nakita ko si Stella na kinakausap ka kanina. Hikbi ni Matilda habang lumalapit kay Marco. Marco, tama na. Nagkamali tayo. Maraming pagkakataon tayong nagkamali. Pero huwag mong hayaang maging kriminal ka. Huwag mong hayaang mauwi sa abo ang buhay mo. Pero ma, ang hirap. Ang sakit ng ginagawa niya sa atin. Sigaw ni Marco, habang dahan-dahang itinatapat ang lighter sa gasolina sa sahig. Sinasaktan mo lang ang sarili mo, Marco. Sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng awa. 10 taon akong nagtiis sa inyo dahil minahal kita. Ngayon, hihilingin ko sa iyo para sa huling pagkakataon, huwag mong itapon ang pagkakataong magbago. Lalong naging agresibo si Stella. Duwag ka ba, Marco? Ibigay mo sa akin yan. Nagkaroon ng mabilis na agawan. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni Stella na hablutin ang lighter mula kay Marco. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Stella na nagpadapa kay Isabel sa sahig. Akma namang susugod si Marco kay Isabel nang biglang humarang si Matilda. Isang malakas na tunog ng pagtama ng katawan ang narinig nang harangin ni Matilda ang braso ni Marco na may hawak na mabigat na bagay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinili ni Matilda na protektahan ang ibang tao kaysa sa kanyang sariling interes. Tumakbo ka, Isabel, sigaw ni Matilda. Ngunit sa tindi ng agawan ni na Marco at Stella, ang lighter na nakasindi ay dahan-dahang dumulas mula sa mga daliri ni Marco. Ang lahat ay tila naging slow motion para kay Isabel. Pinanood niya ang maliit na apoy na sumasayaw sa hangin habang ito ay pabagsak sa basang sahig na puno ng gasolina. Ang sandaling tumama ang apoy sa likido ay nagdulot ng isang mabilis na paglaman ng liwanag sa buong silid. Isang mainit at mabilis na pagsiklab ang naganap. Ang mga dila ng apoy ay nagsimulang gumapang sa sahig, patungo sa mga kable ng generator. Ang mabilis na paggapang ng apoy sa sahig ay tila mga dila ng demonyo na naghahanap ng makakain. Ang init ay agad na bumalot sa buong generator room, dahilan upang ang usok ay maging makapal at nakakasulasok sa loob lamang ng ilang segundo. Lumabas na kayo! Sigaw ni Isabel. Pilit na iniaakay si Matilda na halos himatay na sa takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Stella ay nagpanik.
Sinubukan niyang tumakbo patungo sa pinto, ngunit dahil sa pagkadula sa basang gasolina, bumagsak siya sa harap ng naglalagablab na generator. Ang kanyang damit na yari sa synthetic na tela ay mabilis na tinamaan ng apoy. "Marco! Tulungan mo ako!" Tili ni Stella, isang tinig na punong-puno ng takot, na kailanman ay hindi pa narinig ni Marco sa babaeng laging nag-aakto ng matapang. Sa kabila ng lahat ng pagkakamaling nagawa ni Marco, hindi niya matiis na makitang mamatay ang babaeng naging simbolo ng kanyang mga maling desisyon. Binitiwan niya ang kanyang mga kamay at mabilis na tumakbo pabalik sa apoy. Pilit na inaagaw si Stella mula sa naglalagablab na bahagi ng makina. "Isabel! Ilabas mo ang nanay ko!" Sigaw ni Marco habang kinakaladkad si Stella palabas ng nasusunog na silid. Nang marating ni na Isabel ang ligtas na bahagi ng pasilyo, ang alarm ng gusali ay nagsimula ng tumunog. Ang mga fire sprinkler ay automatikong bumukas, nagbubuga ng malamig na tubig na agad na nagpababa sa tindi ng apoy. Sa kabila ng basa at nagkakagulong paligid, ang apoy ay hindi na naging isang sakuna, kundi isang napigilang trahedya. Ilang minuto ang lumipas. Ang mga firemen at pulis ay nakarating na. Si Stella, na may bahagyang paso sa braso, ay agad na inaresto ng mga awtoridad dahil sa pagtatangkang manunog ng gusali. Si Marco naman, na basang-basa at puno ng uling ang mukha, ay nakaupo sa sahig, nakatingin lamang sa kawalan habang kinakabitan siya ng posas ng mga pulis. Lumapit si Isabel sa kanya, dala ang isang tuwalya. Ang kanyang mga mata ay hindi na galit. Sa halip, may nakikita siyang awa. Isang uri ng awa na nararamdaman ng isang taong nakakita na ng huling yugto ng isang trahedya. "Marco," tawag niya sa mahinang boses, "sana ay natuto ka na. Ang paghihiganti ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Ang kumpanyang ito, ang gusaling ito, hindi ito naging sandata ko para sirain ka. Ito ay naging salamin lang para ipakita sa'yo kung ano ang tunay na halaga ng mga taong itinapon mo." Hindi tumingin si Marco. Yumuko lamang siya at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa matinding pagsisisi. "Patawad, Isabel. Alam ko, huli na ang lahat, pero patawad." Inakay ng mga pulis si Marco at Stella patungo sa mga sasakyan. Si Matilda naman, na kanina pa nakatayo sa tabi ni Isabel, ay hindi mapigilan ang pagtulo ng luha. Lumapit siya kay Isabel, hindi na ang mapagmataas na biyenan, kundi isang matandang pagod na sa buhay. "Isabel, alam ko na hindi mo ako mapapatawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo," bulong ni Matilda. "Pero salamat. Salamat dahil kahit na ganito ang ginawa ko, hindi mo ako hinayaang mamatay sa apoy." "Hindi po ako tulad ninyo, Mama," tugon ni Isabel nang may pagpapakumbaba. "Ang kapayapaan ko ay wala sa inyong pagdurusa, kundi sa aking kakayahang magpatawad at magpatuloy." Pag-alis ng mga pulis, ang gusali ng Blue Diamond ay muling bumalik sa normal. Ngunit ang hangin ay ramdam ang pagbabago. Ang malaking anino ng nakaraan ay tuluyan ng napawi ng tubig ng sprinkler at ng liwanag ng isang bagong araw. Isang linggo ang lumipas. Ang mga balita sa dyaryo ay puno ng ulat tungkol sa pagbagsak ni Marco at ang bagong direksyon ng Blue Diamond sa ilalim ni Isabel. Si Isabel ay nakatayo sa kanyang opisina, tinitingnan ang isang buke ng puting rosas na ipinadala ni Attorney Leandro. Walang note, ngunit alam niya ang ibig sabihin nito. Isang pagdiriwang ng isang bagong simula. Tapos na ang lahat. Ang bawat tanikala ay naputol na.